Okay, Wednesday, May 8, 2024, daily episode 3433, 3434, and 3435. Tignan naman natin ngayon. After ng first Tuesday, ano ba ang meron, no? Na dapat yung asahan, paghandaan, iwasan, ganun yun. Okay. Una, Old Soul, that is Black Jaguar. Hala, makaluma or nakaraan. Pangalawa, Miracles. And pangatlo, Infinite Possibilities. Okay. So, ibig sabihin nito, no, medyo maswerte yung iba. Yung ibig kong sabihin dito, yung iba kasi na hinarap nila ang pagsubok ng buong tapang at nakamtan nila, no? Nandun sila, nag-focus sila, no? Gumawa sila ng paraan para maabot yung pangarap nila, gumawa sila ng paraan para malagpasan lahat-lahat ng pagsubok. Kung kayo yung nandoon sa ganitong sitwasyon, ibig sabihin, yung kasunod nun is, ando doon na yung miracles, nakalaan na, no? Nandyan na yung positivity, lalong-lalo na siguro sa usaping pag-ibig. Andadaan na rin yung, yung energy of happiness. Tapos, kapag hindi mo pa talaga, hindi ka nagbago, no? Kung hindi mo binago ang lahat-lahat sa pagkatao mo, andi dito na yung infinite possibilities. Ibig sabihin, para kang yung eagle na yung pinakamahirap na storm sa buhay mo, nalagpasan mo. So, you have to go beyond the ordinary and became a legendary. Ayun, nakikialam na naman yung universe sa akin. So, hindi ko na muna ayusin yung ilaw, basta ganyan yung nangyayari. At least alam nyo, no, na may mga energy talaga na kontra gusto. Yung ayaw nila na masabi ko kung ano talaga yung totoong takbo na sinasabi na ritual at panata. Magbibigay ako ng isang halimbawa, no? Kung ikaw yung may problema sa pag-ibig, sa isang relasyon, magtataka ka kung bakit naging mabuti ka namang kapares, naging mabuti ka ding asawa, naging mabuti kang anak at kapatid sa pamilya mo, at lalong-lalo na naging mabuti kang kaibigan, pero bakit hindi ka nagiging matagumpay, no? Doon sa pangarap mo na magkaroon ka ng tao na mamahalin ka, tatanggapin ka, rerespetuhin ka, 'di ba? Yung pagsisilbihan ka na walang halong kapalit, walang halong kaplastikan, walang halong di kasi merong iba na mahalaga ka lang sa kanila kung may pera ka, mahalaga ka sa kanila kung may maibibigay ka pa, mahalaga ka sa kanila kung meron ka pang ilalabas at ibubuga. Yun yung kalimitan. Pero gusto kong ipaalala sa inyo, itanong nyo sa magulang nyo, sa lolo at lola ninyo kung buhay pa, kasi minsan, kaya kayo nagkakaroon ng kamalasan sa relasyon, kasi baka yung isa sa magulang ninyo, or isa sa lolo or lola ninyo ay naisumpa sa dati nilang karelasyon noon. Kasi nung kapanahunan nila, uso yan na isusumpa sila, lalong-lalo na kung hindi sila pinakasalan, lalong-lalo na kung hindi sila gusto ng pamilya, 'di ba? May mga ganun kasi dati. So, yung pinakamasaklap, kapag naisumpa na hanggang kaapu-apuhan, mamanahin yung sumpa na yon. So, kung gusto mong makawala sa ganung sumpa, iparitual mo sarili mo. Tapos, meron din naman yung iba kasi, isinumpa sila dahil sa kaguluhan. No? Yung para bang
yung isang mayaman, nagmahal sa mahirap, yung isang amo, nagmahal sa tauhan. May mga ganun dati na hindi matanggap ng elitista na isang mahirap o isang dukha yung minahal ng anak nila. And then yung iba, nagpakamatay dahil hindi rin nila matanggap na ipagkasundo sila ng magulang nila doon sa tao na ayaw din nila at hindi nila mahal. So kung kayo, naging bahagi sa ganyang kwento, kailangan nyo rin iparitwal ang sarili nyo at humingi kayo ng tawad, humingi kayo ng paumanhin doon sa nagsumpa na kung po pwede, maikalas kayo. Pero, hindi ganun kadali kausapin ang isang tao na wala na sa mundong ibabaw. Kasi, mahabang proseso yon. Kakausapin mo yung kaluluwa ng patay. Hindi mo naman alam kung matiwasay ba yung kalagayan niya, no? Or kung nasaan siya, di ba? Kasi merong kaluluwa na hindi nabigyan ng hustisya. Merong kaluluwa na bigla namang nabigyan ng hustisya at nandun na sa piling ng mahal nating Diyos. Yung iba naman, meron din namang nasa pangit na sitwasyon. Yung iba, hindi talaga sila makaakyat dahil hindi rin natapos yung padasal sa kanila nung panahon na namatay sila. Yung iba naman, hindi rin sila nadasalan kasi hindi alam ng magulang or hindi alam ng immediate family nila na wala na sila, di ba? Kasi uso yung nalunod ka sa barko, yung nahulog ka sa bangin, yung iba na salvage, di ba? Yung iba naman, hindi mo alam kung ano sanhi ng pagkamatay at hindi mo nakita sa habang panahon. So, you have to put into consideration na kung ikaw yung tipo ng tao na grabe yung exert ng effort mo, magtrabaho, mag-ipon, no, tumulong sa kapwa, sa pamilya, lahat-lahat na bakit ka pa rin minamalas, ito yung punto at anggulo ng buhay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Kung sa tingin mo, naging mabuti ka ng ama, ina, kapatid, anak, pinsan, kaibigan, empleyado, o naging mabuti kang boss, ito ang bahagi ng buhay mo ang dapat mong pansinin. Yung bahagi ng spiritual na side. Kasi, pag sinabing spiritual, kalimitan, lahat ng involved doon ay hindi na nakikita ng naked eye natin. So, mahirap silang kausapin, mahirap silang ipag-deal, kasi marami silang alam mo yung tipo ng tao na yung hihingi ka ng pabor, tapos ngingiwi yung mukha nila, kasi alam nila na yung pabor na gusto mong ibigay sa tao o sa kliyente mo, alam nila na may pagkakasala, may pagkukulang, may pagkakamali. So, di ba? Kung i-convince mo ang isang kaluluwa na patawarin mo ang kliyente mo, hindi siya agad ganun kabilis. Kasi depende yon sa kung gaano kabigat at kasama yung dinadamdam niya. Kaya nga sinasabi dito, old soul. Ibig sabihin, naging bahagi siya noon ng buhay ng angkan mo. Nakilala mo man siya o hindi. Pero, yung isa sa dahilan ng kamalasan ng buhay mo is yung bahagi ng nakaraan. Kaya, tignan nyo. Ay, sorry. Lagi ako nahihikap pag ganito. Pero yun yung titignan ninyo, ha? Yung bahagi ng spiritual side ninyo na baka isinumpa kayo, no? Baka nabarang kayo, nakulang, may mga ganun. So kasi minsan, maliban lang sa mga current na nagayuma, nakulam, nabarang, nasumpa, may mga ganitong sitwasyon din. So, parang 'di ba, kapag naniniwala kayo sa reincarnation, paulit-ulit nangyayari 'yan hanggat hindi mo masapol ang tamang solusyon para matigil 'yan. So, kailangan nyo talagang halungkatin kung saan galing ang kamalasan. Okay? So, proceed tayo sa special episode natin. Good afternoon!